So, yun na nga. Update na po tayo. Nakarating po tayo dito sa Buscalan Mountain Province. Ito po sa village ni Apo Wangod. So, bumiyahe po tayo kanina. Around 12 na po ng hapon yun. From Bontoc Mountain Province. Ta-travel pa po kayo dito ng almost 40 kilometers. 1 hour and 30 minutes ko biniyahe siya. Nagulat ako. Kala ko malapit na siya. Malayo pa pala. So, yung biyaheng pong yun, hindi rin biro. Dahil hindi maganda yung weather condition, muulan, yung kalsada, may putek dahil sa landslide, at syempre, may mga buhangin. So, meron akong experience kanina na halos sumemplang na ako dahil dun sa mga putek sa kalsada. Ang takbuhan ko lang kanina doon is 25 kilometers per hour hanggang 40. Kalsada kasi doon ay bangin. Totally, sa halos 40 kilometers na tinakbo ko, puro bangin po siya. Yun yung isa sa nagpapabagal sa takbo po namin. Which is, yun talaga ang kailangan. Safety first muna, no? May mga nakakasabay kami, majority mga van yan, pataas at pababa. Siguro yun yung mga nasa tour. Mula po dyan sa pinaka signages ng Welcome to Tattoo Village o Welcome to Apuang o Tattoo Village. Tatagal pa po yun ng 15 minutes. So, aakyat ka pa po dyan at expect mo yung mga kalsada po dyan hindi pa rin ganun kaganda. May mga landslide area, tapos ginagawa pa. Makakita ka po ng mga volume of vehicles na nakapark sa gilid. Yun na po yung magiging registration area po nila. Tatanungin ka po nila kung ikaw po ba ay day tour lang or overnight stay. After nyong mag-register, o-offeran ka po nila ng tour guide. Tour guide po nila dito is 1,500 pesos. Hanggang 5 na po yun. So kung ikaw mag-isa ka lang, 1,500 pa rin po yung pabayaran niyo. Kung may tour guide ka na, mag-start ka na po maglakad dun sa tinatawag po nila na hanging bridge. At bago ako makalimutan, kung ikaw ay rider, may dala kang helmet at jacket, meron ka pong pwedeng paglagyan ng gamit mo, 50 pesos, magbabayad ka. Meron po silang bahay doon. Daming naglalagay ng gamit. Pwede kang maglagay doon. Parking naman, 50 pesos. So doon na mag-i-start yung lakaran mo. Nakikita nyo dyan sa video, papakita ko. Pababa, sobrang saglit lang, wala pang 5 minutes. Dadaan ka po ng hanging bridge. At yun po ay medyo malayo. At sabi nga nila, napadali yung kanilang lakarin papuntang village po. Yan na. Simula na tayo ng lakaran. Yun yung tatawirin. Hanging bridge. So, may dalawang option. Sa dito, tsaka dun sa parang cable car nila. So, okay naman po yung hanging bridge. Ang daming dumadaan. At syempre matibay. At expect mo na. Akyatan na ulit. So, kailangan patient ka at syempre ready ka ng stamina mo dahil nakakapagod, nakakahingal po siya. Steep po talaga siya. So, magpahinga-pahinga ka na lang. Kung hindi mo kaya, be honest na lang dun sa pakiramdam mo. Whew! Layo. Ano yung tawag dyan doon, te? Sa isang daan? Anong tawag dyan? Hindi, yung ano po, yung tawid na hindi gagamit ito. Ay, tramline. 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 200. So sabi ni ma'am, yung tour guide, dati, pag wala yun, hanging bridge, baba sila sa ilog, papunta doon, mas matagal, mas nakakapagod. Senator Robin Padilla daw, isa sa mga nag-workout yan. Sige lang. At pagdating po doon sa village, sa taas, pag akyat nyo, doon magkakaroon ng bayan. Yun po yung environmental fee na 100 pesos per head. Yan, yung video yung pinapakita ko, yun yung sitwasyon pagkapunta po namin dun sa pila ni Apo Wangod. Nung nakarating na nga po kami, yung sa nakita yung video, yung tour guide po nakasama po namin, inintroduce po kung saan po yung lugar kung saan nagtatato po si Apo Wangod at saan po kami mag-stay. Mabait po yung tour guide po dito. Dito rin po sila nakatira. Mga lokal po sila, no? So dito po, banggitin ko na po,
Mababait yung tour guide, tatanungin ka kung kumain ka na ba, then ano ba yung gusto nyo, etc. etc. So, nagtanong kami kung saan pwedeng kumain. May mga tindahan naman dito. Kung gusto mo magpaluto, pwede rin naman. Tanungin mo lang kung kaya. Ito na nga po. Ito yung pinag-stayan po namin dito. At ang presyo po nito is 500 pesos per head. Pero, again, nagbigay po siya ng discount 400 pesos per head. Hindi na po masama. Ang dami po nag-i-stay po dito, yung mga turista po, no? At mga bakasyonista. Dito po talaga sila nag-i-stay. Kasi sobrang relaxing po yung lugar, no? Kagaya po nito. At dun sa 500 pesos na bayad o 400, unlimited coffee. Nandito lang yung kapihan, yung beans, dyan lang nila kinukuha sa baba, no? Talagang dito po talaga. Masarap po. Yung binigay po sa aming kape, pagdating po namin dito, binigyan kami ng kape agad. Isang thermos po siya. Ang sarap. So halos maubos na po namin yung laman po nung thermos po. Kailan mga reminder lang, pagpupunta po kayo dito sa Buscalang, number 1, patient ka dapat. Dahil bukod sa lalakarin mo sa Hanging Beach at akyatan, ikaw po ay pipila ng sobrang tagal. Yung iba pong nakasabay namin kahapon pa, ngayon pa lang sila matatatuan po ni Apo Wangkod. Kung yun talaga yung first agenda mo, magpatato po dito. Pero kung hindi naman, may mga relatives po si Apo Wangkod na nagtatato na. No? Pangalawa po, gamit. Kung kaya mong pumunta po sa village na light lang yung dala mong gamit dahil akyatan siya, mas maganda. Kung meron kang mga device na light, power banks, mga ano po, mga damit, at kung ano-ano pang mga magagaan na item, mas maganda. May isang option ka, makarating dito. Yung trampoline na tinatawag po yata nila, cable siya, point A to point B, within seconds lang, makakarating ka na dito. 200 pesos per head po siya. So, ang suggest nga ng tour guide, paakyat, dun ka na dumaan. Kasi yung pababa, wala namang problema eh. Hindi kagaya ng paakyat. Gravity pool. So, yun po. Yung pangatlo at panghuli na siguro, yung overnight stay. Highly recommend namin mag-overnight stay ka kung magpapatato ka. Kasi nga, volume, ang daming gusto magpatato. Hindi mo sure kung ma-accommodate ka pagdating mo. Yung iba, kahapon pa dumating, in-experience namin, ngayon lang matatatuan. At more than 50 na tao ang ine-expect na pumupunta po dito. Iba dito talagang dito na nag-stay, yung galing talagang malalayong lugar, mga travelers, no? Mga additional information na lang, kuryente, meron bang kuryente dito? Meron po silang kuryente po dito. At may mga solar light po sila dito. Kanina lang na-experience namin walang kuryente dahil nagka-problema po yung poste po nila. So nasira. Pero again, meron po talaga. Kaya kanina nung nagkaroon ng kuryente, talaga charge agad ng mga gamits. Yung telecommunication signal, wala po dito. Walang signal dito. Pero meron silang Wi-Fi na ino-offer po sa baba. 5 pesos, ulog ka lang for 10 minutes na po yun. Ano yung magiging estimated na gastos nyo pag pumunta dito? Environmental fee na 100 pesos per head, tour guide na 1.5, homestay na 400 to 500 pesos per head. At syempre, kung ikaw ay magpapatato, 300 pesos doon sa signature na 3 dots ni Apo Wangkod. At meron ka pang babayaran ng 150 pesos yung pinakamaterialis sa pantato. Kung ikaw ay magpapatato na medyo malaki, so meron silang mga sizes. Nag-start po yung minimalist nila ng 650 pesos. Pero pag medyo lumalaki na po, no? Thousands na po yung usapan doon. So, depende sa usapan nyo. Yung mga relatives naman po ni Apo Wangkod, according to sa nakausap namin, mga nagtatato naman po siya. Tignan natin kung makakapila po tayo doon kay Apo Wangkod. And after po nun, travel back na tayo pa Manila. So, sana maganda yung weather condition. So, yun lang po.